Pwedeng bangungot, pwedeng heart attack, tapos namatay habang natutulog. Basically, tatlo ang causes nito. Number 1, merong diferensya ang puso. Number 2, may diferensya yung baga sa paghinga. Number 3, pwede rin sa utak. Nanggagaling ang problema, kaya namamatay sa pagtulog. Ano muna mga causes bago itong senyales na bibigay ko mamaya? Number 1, the most common is sudden heart attack. So habang natutulog, inatake sa puso. Ang bad news dito, mas maganda sana kung inatake ka ng umaga o tanghali. Pwede mo dalhin sa ospital. Dapat madala mo sa ospital within 15 to 30 minutes. Mabigyan ng gamot para sa puso, mas maganda. Diba? May tulong. Kaya lang pagtulog, diba? Hindi niya naramdaman. Walang matawagan. So, pwedeng namamatay. Sabihin, baka dati nang may bara yung puso niya. Smoker, mataba, daming bisyo. Dati nang barado yung artery niya sa puso, hindi lang niya alam. Tapos nung natutulog na stress, lalo nagbara doon. Sudden cardiac death. So bilang internist at cardiologist, linya ko po to. Number 2, cause out of 10. 2 out of 10 kung bakit namamatay sa pagtulog, irregular heartbeat. Nagloko yung tibok ng puso. Okay? So hindi siya barado, nagloko yung pinakakuryente, imbis na normal heartbeat, 70, 80 beats per minute, biglang bumilis ng 200 beats, tapos biglang tumigil yung puso. Anong dahilan? Bakit nagloloko yung heartbeat? Maraming cause. Yung iba, ito yung tinatawag na bangungot eh. Ang bangungot kasi, nakita nila, pwedeng heart problem. May mga tao, merong pinanganak siyang abnormal sa puso eh. Ang tawag namin dito, merong mga Brugada syndrome, pinanganak na may abnormality, Wolff-Parkinson-White syndrome, may long QT syndrome. May abnormality sila nung pinanganak sa kuryente ng puso, prone na magloko at tumigil yung puso. Yung iba naman, heart failure, mahina ang puso for some reason. Diba? Kaya nagloloko din. O tulad ng unang example ko na heart attack. Pag na heart attack, pwede rin magloko yung tibok. So, pwedeng irregular heartbeat, kaya pumano. Number 3 cause, pwede rin may sira ang valvula naman ng puso. Ibig sabihin, rheumatic heart disease. Sa Pilipinas, ang daming may rheumatic heart disease. So, dati nang may sira, mitral valve, aortic valve, sabihin, meron ng underlying heart disease. Kaya mas prone na pag natutulog, biglang may mangyayari. Bukod sa rheumatic heart disease, pwede rin yung mga blue baby, congenital heart disease. Pinanganak, may butas yung puso. Kaya ibig sabihin, may diferensya na, bata pa. Number 4 cause, baka na-stroke habang natutulog. Diba? Hindi niya alam, nagbara, hindi sa puso, sa utak. Tapos siyempre, hindi na niya maramdaman yung symptoms na humina yung kamay, humina yung paa, nabulol sa pagsasalita, tulog eh. Hindi nakatawag ng tulong. So, hindi na gumising. So, stroke, number 4. Number 5, pwede rin obstructive sleep apnea. Yung malakas humilik, obstructive sleep apnea. So, ang problema dito, pag natutulog, nagbabara yung paghinga niya. Usually, yung mga matataba, overweight, malaki ang leeg, o baka malaki yung mga tonsils niya. Pag natulog sila, parang nagsasara yung daanan ng paghinga. Kaya yung hilik nila sobrang lakas. Talaga parang sobrang lakas. Kasi nga nagbarado eh. Hindi nga sila makahinga. Nagsasara yung mga lalamunan nila dito sa taba, sa laki ng leeg eh. Actually, ang hilik nila iba ang sound. Meron tao humihilik, like to si Doc Lisa, malakas humilik pag pagod. Pero yung hilik naman ni Doktora, yung normal hilik, yung ganito yung tapos hihinga. Tapos hihinga. Normal yun. Okay lang yun. Tapos hihinga. Pinapa-side view ko siya. So, pag pina-side view mo, mas hindi nang iipit yung lalamunan. May tao kasing ganun talaga. Pero yung hilik ng obstructive sleep apnea, iba. Biglang humihilik siya, tapos
biglang hihinto sa paghinga ng mga 1 minute. Up to 1 minute, hindi siya hinga. Paano nagsara nga eh? After 1 minute, talagang bagsak yung oxygen sa katawan. Baka nagbo-blue na yung mukha. Biglang pipilitin ng katawan mabuhay at huminga. Biglang gaganon sila. Magigising bigla, parang bigla hihinga ng malakas. Tapos babagsak na naman, magsasara na naman. Delikado yun. Delikado yung tumitigil sa paghinga, bagsak yung oxygen sa katawan, doon naha-heart attack. Doon namamatay sa pagtulog. So, obstructive sleep apnea. Number 6, meron mga sleepwalker. Naglalakad, pero tulog, pikit ang mata, pwede silang ma-accident. Number 7, pwedeng seizure, nag-convulsion, baka may brain problem. Number 8 cause, may problema sa baga, lung problems. Baka may emphysema, may COPD, malalayo hika, weak lungs, mahina na yung baga, kulang na yung oxygen. Kaya pagtulog, baka nahirapan sila. Kaya payo ko nga dito, pag natutulog, maganda, 2 unan, 'di ba? Malamig yung kwarto, 'di ba? Para makahinga. Ingat sa pollution, sa tambucho, sa mga usok, sa nagsisiga, baka hindi makahinga habang natutulog, dati nang may lung problems. Number 9 cause out of 10, sedative overdose, mga sleeping pills na overdose, pampatulog, antidepressant, kung ano pa mga gamot na iinom, hindi tuloy gumising, di ba? Number 10, sari-saring cause, may iba nagsasuffocate, di ba? O nacho-choke. O yung iba, head trauma. Head trauma, ibig sabihin, nabagok yung ulo nung umaga, hindi pinansin, hindi natin alam, dumudugo pala, unti-unti. Merong ganun eh. So, umpisa pagbagok, baliwala, pero yung dumudugo pala, unti-unti, parami ng parami yung dugo. Pagtulog niya, dumami yung dugo sa ulo, naipit yung utak, yung part natin dito sa brainstem, yun ang nagko-control ng paghinga. So, naipit, hindi tuloy nakahinga. So, pwede rin yan. Kaya pag may head trauma, mas maganda pa CT scan. Meron din pancreatitis, yung kumain ng sobra dami. Tapos nasira yung lapay, meron din namamatay. Dati, isip natin yan din ang bangungot syndrome. So, yan ang 10 causes. Ano ang senyales na posibleng pumanaw isang tao sa pagtulog? Depende rin dito sa cause. So, tulad na sinabi ko sa iyo, puso, baga, utak. So, ang senyales nito, pwedeng chest pain. Sumasakit-sakit na ang dibdib, di ba? So, warning sign na yan. Snoring, ang lakas na humilik, di ba? Warning sign na yan. Hapo na, sa umaga pa lang, hirap na huminga, may emphysema, baka naka-oxygen, di ba? Hirap na siya huminga. So, frail, matanda na, mahina na yung katawan. Siyempre, at risk na yan. Stroke symptoms, number 4. Baka nag-uumpisa na yung stroke bago pa matulog. Tapos, dating sakit sa puso, number 5. Dati na siyang may heart problem, mahina ang puso, may heart failure, at risk yan. And number 6, itong mga risk factors. Ayon sa pag-aaral, pag meron kayo nitong mga risk factors, ito yung higher risk na natulog at hindi na gumising at namatay sa pagtulog. Sudden death while sleeping. Ano ang risk factors? Mas matatanda, elderly. Siyempre, edad 60, 70, 80. Diba? Actually, kung tutusin sa akin, maganda nga yung sa nakikita ko sa pasyente, maganda na rin natulog doon pumanaw kaysa naghirap sa ospital, ng napakatagal, na ICU, o may cancer, nag-chemo ng matagal, naghirap pa, di ba? Sobrang sakit. Yun naman sa elderly. Sa elderly, kaya nga yun ang risk factors. Kasi pag matanda, umihina na talaga yung katawan. Obesity, mas mataba. Mas mataba, malaki ang tiyan, malaki dito sa leeg, higher risk ng sudden death. Mas hirap sila huminga. Smoker, syempre, pag malakas ka manigarilyo, higher risk for heart problem, di ba? Nagbabara. Alcoholic, yung sobrang lakas maglasing. Lasing na lasing, di ba? Bagsak sa kama, hindi na niya alam nasaan siya. Hindi mo alam kung gigising pa siya o hindi.
Alcoholic, higher risk mag-bleeding sa utak, alcoholic. Hindi na niya alam ano pwesto ng ulo, ng leeg, nakalawit ba leeg niya. So, delikado sila, baka hindi gumising. Yung mga may high blood, siyempre mataas ang blood pressure, higher risk for stroke. Mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar, high blood, high cholesterol, diabetes, risk factor din. Gumagamit ng illegal drugs, di ba? Sabi ko sa iyo, ay mga shabu, cocaine, na overdose sa gamot, yun din, risk factor. Poor lifestyle, ibig sabihin, mahina na yung katawan. Kahit sa ordinary pa lang, mahina na muscle, di na makalakad, hapo na lagi. Siyempre, sila mas binabantayan natin, di ba? Nakikita nang natin minsan yung mga magulang natin, lolo-lola, pag nakahiga, di ba, parang minsan, sinecheck natin, humihinga pa ba, okay pa ba, kasi may edad na eh. Oo. Kaya dati, nung nabubuhay nanay ko, minsan natutulog siya, nakaganon yung leeg niya, nakaganon. Kaya, kayo mga anak, ayusin nyo, di ba? Kasi pag ganyan, hindi makakahinga. Ayusin nyo yung unan, iunan nyo maigi, taas nyo maigi, para makahinga siya. Baka naiipit yung baga niya, hindi siya makahinga, ayusin nyo maigi, tulungan natin yung mga may edad o yung mga may sakit para maganda yung position while sleeping. Okay? So, low potassium, low magnesium, high risk factor din yan. Nakaka-irregular heartbeat. Nagtae, dehydrated, mababa potassium, mababa electrolytes, mababa magnesium. Pwede magloko yung puso. Sleep apnea, sinabi ko na. At chronic kidney disease. Yan. Yung may sira ang kidneys. Pwedeng nagdadialysis o stage 3, stage 4, stage 5 kidney disease, higher risk din ng sudden cardiac death. So, yan ang mga risk factors. Anong gagawin natin? Anong tips? Siyempre, tigil sigarilyo, tigil alak. Dapat well-hydrated. Maraming tubig iinumin. Okay? Huwag dehydrated. Yung may humihilik, gagamutin. Di ba? Ano ang gamutan sa may obstructive sleep apnea? Usually, nagpapapayat. Yung iba, inooperahan dito sa tonsil. Depende sa doktor nyo. Yung iba, nilalagyan ng CPAP machine. May makina silang kinakabit dito. Habang natutulog, dala-dala nila yung makina. Kung pumunta sila sa probinsya, nasa travel bag nila. Tapos kinakabit yung mask dito para habang natutulog, hindi magbabara ang lalamunan. May oxygen na pinapasok sa baga nila. So, life-saving yun. Check ang blood pressure. Siyempre, gamutin yung heart disease. Kung may heart disease, kung may high blood, inumin ng maintenance. Okay? Huwag masyadong magpapabusog. Huwag masyadong kumain sa gabi. Ha? Pag busog na busog, ang laki ng tiyan, hirap huminga. Okay? Baka magkaroon ng pancreatitis. Delikado yan. At another tip, bago matulog, huwag makipag-away. Huwag maki-stress. Okay? May high blood ka na nga. Away kayo ng misis mo. Diba? Away kayo sa pera, pagseselos, lahat ng issue. Huwag kayong mag-away sa gabi kasi iinit ang ulo mo. Maha-high blood ka sa gabi. Tapos matutulog ka. Nako, baka may mangyari. Kinabukasan na kayo mag-away. Diba? Huwag sa gabi. Okay? So, ang medical treatment, depende sa sakit. Okay? Pag heart problem, gagamutin, irregular heartbeat, meron din mga doktor na bahala sa irregular heartbeat. Marami ng mga aparato ngayon na ginagamit sa irregular heartbeat. Merong cardiologist na tinatawag na cardiologist electrophysiologist. Siya bahala sa irregular heartbeat eh. Merong mga radio frequency ablation therapy, parang sinusunog isang part ng puso kung merong mga irregular heartbeat. Meron din yung nagloloko yung puso, kinakabitan ng pacemaker plus, implantable cardioverter defibrillator, ICD. Para siyang pacemaker, pero pacemaker plus siya. Tinidetect niya pag nagloloko yung tibok ng puso. Oras na naramdaman ng pacemaker plus na nagloloko yung tibok, nagbibigay siya ng kuryente na mababang kuryente lang. Kinukuryente niya yung puso para bumalik sa normal.
So, imbis na dadaling ka pa sa emergency room, nagloloko yung puso, buti kung abot pa yung pasyente sa emergency room, sinashock pa sila ng kuryente. Ito, automatic na. Nakakabit na yung pacemaker plus mo, yung pang-defib mo, pang-cardiovert mo, nandito na siya na magbibigay ng kuryente sa puso mo. Automatic, life-saving to, pampahaba ng buhay. At lastly, kung may obstructive sleep apnea, meron mga CPAP machine. Okay? So, sana po, ito yung maiingatan natin. Huwag magpapataba, tigil alak, tigil sigarilyo, pa-check tayo sa ating mga doktor. Regular check-up kung feeling nyo parang mahina na ba kayo sa gabi, delikado na ba sa gabi, parang hirap ba gumising, hirap matulog, kailangan ma-check natin. Maayos natin itong 10 possibilities na sakit para mas humaba buhay natin, para maging ligtas at maayos ang ating pagtulog. Salamat po. God bless.